Praise. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na sungay. Mas malakas pa dyan. Shout, hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. Maayos na pakikinig at susunod sa iyo, O Diyos. Palakasin mo po ang bawat isa. Nasa online at nandito sa face-to-face, Lord. Bawat manunood nito, Panginoon. Kahit po, Panginoon, hindi live nanonood. Lord, palakasin mo po, abutin mo po, mangusap ka po. Holy Spirit, mangusap ka sa bawat isa. Revive each and everyone, Lord God, na manunood nito, Panginoon. In the name of Jesus. Bigyan mo ng karunungan at kaalaman ng bawat isa, Panginoon, upang ang bawat salita mo, O Diyos, magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Inaangkin namin ang magandang gagawin mo ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sid. Glory to the living God. Hallelujah. August na po. Second month ng third quarter. Always remember, yung every three yan, praise God. It can be 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, third quarter, or whatever, basta 3. Praise God. Number 3 is a perfect number. Sabi niyo, why? Father, Son, Holy Spirit. Yan, praise the Lord. Glory to God. Palakpakan mo nga si Lord. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ngayong araw na to, magre-review ako at konti lang po ang aking mga itatakel. Kasi gusto ko po na ang pinag-uusapan natin dito kasi ay hindi po ito suggestion, kundi ito'y salita ng Diyos na once na in-apply mo, may mangyayari sa buhay mo. Number 1, na makikita mo at mararanasan mo pag nakilala mo si Lord, ay magkakaroon ka ng takot sa Kanya. Hindi yung takot na palayo, kundi takot na palapit na gumawa ng iba. Na ayon sa kanyang kalooban, takot ka na hindi mo masunod to. Amen? Praise God. Tayo po ay hindi isang religion, kundi ito po ay relasyon sa Panginoon. Praise God. Ang aking pinapangaral ay salita ng Diyos na patungkol ito sa kaharian ng Diyos. Praise God. Kaya akin po, reset po tayo. Reset. Kaya nga po, ito ay review. Hallelujah, kanina ay 3 kami nila Jenny at saka ni Lisel Pinesa na kung saan nagsisharean doon sa lamesa. Praise God. Sinasabi ko, nire-review ko kako kasi ito po, sabi ko, pag nagsishare ka, kasi ang tanong ni Lisel Pinesa, sabi niya, anong religion po tayo? Anong religion po tayo? Ang sabi ko sa kanya, hindi ito religion, kundi ito ay relasyon sa Panginoon. Ay, paano po pag oras na nag-fill up? Sabi ko, pag tinanong ka na religion mo, Christian. Pero pag mag-fill up ka ng form, sabi ko, alimbawa, pag ikakasal ka, pero huwag mamuna. Pag ikakasal ka, ano yung ipipill up doon sa religion? Ang ipipill up mo doon ay Amazing Breakthrough Church. At wala sumagot kahit sa man lang.
Eh, sa PhilUp, kasi Amazing Breakthrough Church, kaming mga pastor, lisensyado po ako. Hindi po ako kolorum. Lisensyado po ako, praise the Lord, glory to God. Pwede po ako magkasal. Basta opposite sex. Ayan. Praise God. Kaya yung mga gusto magpakasal, pwede nyo, kontakin nyo po ako. Ayan. Praise the Lord. Pero hindi ako magkakasal without counseling. Ayan. Without bago kayo kasal, may counseling munang dadaanan. Siyempre, praise God. Hallelujah. At ang pwede kong ikasal ay member at saka yung doon sa mga minimentoran ko. Kasi pag hindi mo yun kasama sa sa church o walang kinalaman, walang relasyon, hindi ko po sakop yun ng aking lisensya. Kaya hindi po ako tumatanggap ng hindi ko kilala at hindi kabilang doon sa network. Hello, amen? Praise God. Hindi po ako suplado, kundi sumusunod lang ako sa batas. Praise the Lord. Amen po ba yun? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi yun ang ilalagay mo. Amazing Breakthrough Church International. Yun, kako, ang ipipill up mo doon. And by the way, sabi kong gano'n, ito'y hindi religion, relasyon ang emphasis. Why? Kaharian ng Diyos, Kingdom of God, ang ating pinapasok. Praise God. Ano ang kaibahan? Sa kaharian, may hari. Sa hari na yon, sa Kingdom of God na yon, ang dapat na ma-establish sa bawat isa, kaintindihin natin, ay yung relasyon natin sa hari. Sino ang hari? Sino ba ang king? King of kings, no other than Jesus. Establish dapat, tumibay dapat, lumakas dapat ang ating relasyon sa hari ng mga hari. Na ang hari ng mga hari na ito ay binigay niyang kanyang buhay. Kahit sino ka man, ano ka man, praise God, sa Pangasinan, siya pa man. Praise God, sino ka man yun, ibig sabihin nun. Ay kahit anong background mo, kahit anong tindi ng kasalanan na ginawa mo, ay pag ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, babaguhin Kanya, tatanggapin Kanya, lilinisin Kanya. Pero sa kaharian ng Diyos, mahalaga na inuuna natin ang kaharian ng Diyos. Praise God. Very familiar verse po yan. Sa ulado yan ni Bong na dapat unahin ang kaharian ng Diyos. Tama ba yon? Yan. Ano yon? Ano yung verse na yon, Bong? Sa ulo mo. Matthew 6:33. Ano yon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, ay ano ang sabi niyan? Datapwat ngunit alalaumbaga. Ay unahin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito ay idadagdag niya. Praise God. Ang problema sa tao, ang focus nandun sa dulo. Lahat ng ito idadagdag niya. Hindi. Unahin mo yung dapat unahin. Praise God. Pagkakain ka, unahin mo yung dapat unahin. Anong inuuna mo pagkakain ka? Hindi nyo alam. Hindi ba kayo kumakain? Anong inuuna mo pagkakain ka? Ano? Hindi. Kuha ka muna ng pagkain. Mag-pray. Lord, salamat po. Naniniwala ako may darating na pagkain. Hindi. Unahin mo. Unahin mo yung dapat mong unahin. Amen. Hindi yung idadagdag muna. Hindi. Kasi walang idadagdag hanggat hindi mo inuuna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Praise God. Kaya ang emphasis ng ating relasyon ay sa kaharian ng Diyos. Bakit mahalaga yun? Praise God. Lahat ngayon, tingnan hindi napapansin, daming nagbabagsakan. Hindi napapansin yung ibang mga bangko nagme-merge. Binabuy out yung mga ibang nagbabagsakan. Ang dami. Noon may bangko na ang kanyang ads, subok na matibay, subok na matatag. Anong bangko yon? Hindi. Hindi PCI Bank. Bangko Pilipino. Subok na matibay, subok na matatag. Bumagsak. Bumagsak. Marami po ngayon, mga company, malalaki, nagbabagsakan. Meron isa lang na kung saan anong tawag nito? Hindi ko maalala eh. Yung, kasi nakita ko yung sa Google eh. Isa pa, pati ang pati ang
Sofitel, pasara na rin pala. Sa mga may, kaya, ewan ko ngayon kung bukas pa. Wala na spiral. Paborito pa naman puntahan nyo ni Mike. Spiral, di ba? Eat all you can, di ba? Ang mahal doon. Kasi 7 cuisines yun, kung di ako nagkakamali eh. Di ako nagkakamali. Ang dami, matindi ha, ang dami nagbabagsakan. Pero kailanman, ang kaharian ng Diyos di babagsak. Mag-isip ka na ng pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Pwedeng bumagsak yon, pero ang kaharian ng Diyos, never. Kaya kailangan, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kaya mahalaga ang relasyon. Pinapahalagahan sa kaharian ng Diyos yung relasyon. Paano ka magkakaroon ng relasyon? Yung nagkusang mag-offer ng kanyang buhay, yung hari ng mga hari, iniwan niya ang kanyang trono, nagkatawang tao upang bawat isa ay tubusin, upang tayo magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang pangalan niya ay Jesus, hindi religion, kundi ang pangalan niya ay Jesus. Kaya dapat makilala mo ang Jesus na ito. Maintindihan mo na pag oras na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ay pumapasok ka sa kanyang kaharian. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Sabi ko nga kay Jenny kanina, alam mo ang Pilipino, pag pumunta sa abroad, marunong sumunod. Sa totoo lang. Puntakan, may mga Pilipino pag nasa Singapore, marunong sumunod dyan. Pag bawal dumuran, di talaga duduraya. Pero dito, kung saan-saan, walang pakundangan. Bakit? Pag hindi ka sumunod doon, huli ka. Sa tren, maging sa Singapore, sa Dubai, nakalagay doon. Sa Dubai, pag bawal uminom dito, may mineral water ka, hindi mo pwedeng ilabas yun. Pag oras na nilabas mo, 500 dirham ba yun? Yung dirham. Magkano yun? Mahal nun. Biruin mo, magkaganyan ka. Kung gusto mong magbayad, sige. Susunod. Bawal tumawid. Talagang bawal tumawid. Yung sa lane, pag oras na liliko ka, merong traffic sign kahit walang enforcer. Susunod. Pero pagdating dito sa Pilipinas, di marunong sumunod. Samantalang ang Pilipinas, religyoso. Bakit? Nagulat kayo. Bakit? Yan nga eh. Kaya dapat makasanayan, matuto, sumunod. Bilang kingdom citizen. Sundin natin, mahalin natin ng buong puso, ng buong katotohanan, ang ating hari ng mga hari. Praise God. Magkaroon ng matibay na relasyon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating Panginoong Hesukristo. Kailanman, pag oras na gano'n, kailanman, hindi ka bibitaw. Kailanman. Pag nanghihina ka, palalakasin ka niya. Praise God. Kaya kung may nanghihina, halimbawa, nasa online nanghihina ka, alam mo, dapat mong gawin. Hindi mo pwedeng patuloy yung panghihina mo. Pag may sakit ka, gamutin mo. At make sure na yung gamot talaga. Pag may sakit, ang gamot sa sakit, hindi po pain reliever. Dahil hindi gamot yan. Pang-alis lang ng sakit yan. Yung kirot lang ang alisin niya, pero hindi niya aalisin yung sakit mo. Palalalain niya ang sakit mo. Kaya huwag niyo pong kasasanayan na uminom ng pain reliever. Ako umiinom lang ako ng pain reliever. Alam mo kung kailan? Pag nagpabunot ng ngipin. Kasi kikirot talaga yun eh. Pag nagpabunot ng ngipin. Hindi ko gali po yun kasi sisira yan ng mga internal organs mo. Sa maniwala ka kasi hindi, may internal organ ka. Praise God. Hallelujah. Amen ba yun? Kaya mahalaga ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kaya nga pag-establish ang relasyon mo sa hari ng mga hari, pasok ka sa kanyang kaharian, hallelujah, namumuhay ka ayon sa kanyang katuwiran, ay idadagdag niya ang lahat ng ito. And all these things, ang idadagdag niya, lahat ng bagay, all these things shall be added unto you. Kilalanin mo ang Panginoon. Magkaroon ng matibay na relasyon. Kaya nga, from time to time, every time I police ngayon, magre-review ako na kung saan ito yung tinitindigan natin upang sa ganun nagpapatuloy. Lumalago, lumalakas. Kaya pag naririnig mong salita ng Diyos, ito yung batas sa kaharian, lumalakas ka, nagkakaroon ka ng pag-asa na magpapatuloy, mamumunga, susunod.
Praise God. Kaya kaya mo nang kantahin yung, susunod ako sa iyo, Panginoon. Ayun. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Praise the Lord. Pagkat ika'y aking minamahal, ng aking buong puso't isipan, susunod ako sa iyo, Panginoon. Matitindi, ang mga gagraduate pala ngayong taon. Ilan na yung gumraduate sa atin? Ilan ang gumraduate at gagraduate sa atin ngayong taong ito? Yan, si Mika, si Jeric, si Sel, at saka ano uli yung pangalan mo? Pasensya ka na, ha? Arlene, si Arlene. Meron pa ba? Meron pa ba ibang gumraduate? Ha? Ngayong taong ito? Yung iba naman gumraduate na sa pag-attend. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hey, ilan to? Kaya 4 to ngayong gagraduate. Sabi, pag may katabi ka dyan, o kaya tapikin mo, pag nasa likod ka, harap mo siya, nasa likod, tapikin mo, sabi, congratulations. Sunod na kami dyan. Yan. Praise God. Hallelujah. Hindi, si Mike, graduating ka rin ba, Mike? Next year. Yun. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan naman natin yung mga gumraduate. Yan. Praise the Lord. Glory to God. May pumasa sa board exam, engineer na. Wala siya rito, nasa online. Kung di ako nagkakamali, si Andoliete. Praise God. Ang susunod na magiging pasado naman, RMT, andyan sa likod. Praise the Lord. Glory to God. Mag-e-exam siya sa Tuesday, Wednesday. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Sa bukas, sa Tuesday and Wednesday, si Mika ay mag-e-exam. Praise God for medical technology. Praise the Lord. Medtech yan. Kaya nga sabi natin yan, magkakaroon tayo ng doktora na dating gastadora. Praise God. Magiging doktora. Yan. Praise the Lord. Amen ba? Kaya, come on, ayusin mo relasyon mo sa hari ng mga hari. Tumibay ka sa mga hari ng mga hari. Magpatuloy ka. Gawin mong totoo yung relasyon mo sa Kanya. Praise the Lord. Lumakas ka. Amen. Sa mga kaumpisa lang, huwag maiinip. Amen. Sa mga kaumpisa lang, first year lang, si Trixie, first year pa lang, yan, praise the Lord. Huwag maiinip. Si Jenny at saka si Cheryl, second year. Yan, praise God. Yung mga pamangkin mo, Jeric. Ayun, praise God. Hallelujah. Sa senior high at college na mga taga-Tagig, mag-usap po tayo mamaya. Kakausapin ko po kayo mamaya, basta taga-Tagig. At kung may mga kakilala, senior high at nasa college level, usap po tayo, meron napakagandang balita. Sobrang gandang balita, mag-usap po tayo. Praise God. Sa mga gustong mag-aral, but sa taga-Tagig at college kayo, mag-usap tayo mamaya. Napakagandang balita. Ito, praise God. Pero may mas magandang balita na dapat niyong pakinggan. Sabi niyo, ano yun? Hindi niyo alam, nandito nga kayo. Pabira kayo. Praise God. Ang magandang balita ay siyempre, itong salita ng Diyos na ating pag-uusapan. Amen ba yun? Praise God. Ano mga pangyayari? Pinakamagandang balita ay yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi mo, makinig ka. Yeah, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yan. Kaya sabi ko, review, tibayan mo yung pananampalataya mo. Glory to God. Hallelujah. Pag merong mga nararanasan na tuloy lang. Uulitin ko, walang naging matagumpay na hindi dumaan sa pagsubok. Praise God. Ako nakaranas ng ayoko na magpastor, ayoko na magano. Nakaranas ng ganon, pero tuloy lang. Kaya nga sabi ko noon, bumagal ako, pero hindi ako huminto. Nakaranas ako, gusto ko nang huminto. Praise God. That was 1994. That was the darkest of my life. Darkest moment of my life. Which is which? I need to choose. Which is which? Magpatuloy sa paglilingkod, pagpapastor, or magpatuloy doon sa trabaho ko. Naku saan. And praise God, I choose the best.
I made a decision. Kaya nga kailangan ng decision. Naalala nyo? 3 Ds. 3 Ds of what? Reset. Ano yung 3 Ds na yun? Determination, decision, ano ba? Discipline. Praise God. Kaya huwag kalilimutan. Pinag-aaralan natin dito, hindi pang relihiyon, pang kaharian. Magagamit mo sa school, magagamit mo pag nagtrabaho ka, magagamit mo sa araw-araw kung isa sa puso mo lang yung naririnig mo rito. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Praise God. Ano pa? Merong 3 T na dapat nating gawin. Ano yun? I-offer to, yung 3 T. Ano yun? Time. Ano pa? Talent. Treasure. Hindi po pwedeng wala ka nun. Lahat may time. Sinong walang time dito? Hindi po, overtime po. Praise God. Talent. Lahat may talent. Praise God. Praise the Lord. May talent lahat. Tingnan mo yung katabi mo. Napakatalentado niyan. Ang pangit lang pakinggan, ano? Talentado, di ba? Pero sa English, talented. Sa Tagalog, talentadong Pinoy. Praise the Lord. Treasure. Lahat meron. Wala akong pera. Ano lang, piso. Pera yan. Sabi naman iba, hindi, sunugin mo ko, hindi ako mangangamoy barya. Hindi yan totoo. Praise God. Meron pera yan. Pampang-ahit ng kilay, meron yan eh. Praise God. Hallelujah. Kaya we need to offer this. Another review. Sabi ko, magre-review ko eh. Another review. Kasi para hindi makalimutan, another review. Merong 3 bagay na dapat iwasan para ikaw magtagumpay. Naalala nyo yun? Lahat ay Tagalog yun. Ano yun? Ano pa? Ano pa? Ulit. Ano yun? Teka, dapat magkakatunog. Ayan, magkaisa kayo. Dapat isa. Pare-pare. 1, 2, 3, go. Hindi magkatunog. Dapat magkakatunog. 1, 2, 3, go. Isa pa uli. 1, 2, 3, go. Pangalawa. Pangatlo. Ayun. Kaaway ng katagumpayan yan. Pwedeng nakakatawa pero kaaway ng katagumpayan yan. Yung inis, yung inip, kaaway ng katagumpayan yan. Walang magtatagumpay na hindi mainipin. Wala na mainipin siya. Kaaway ng katagumpayan yan. Ano pa? Inis? Kaaway ng katagumpayan yan. Maraming nagkukwit. Bakit? Nainis. Ano pa? Inggit. Alam niyo ang 3 ito? Alam niyo kung bakit merong inip, inis, inggit? Alam niyo kung bakit? Sabi niya bakit? Mas malakas. Bakit? Sa iba ka nakatingin. Yan ang dahilan. Bakit ka nainip? Kasi makita mo, bakit siya? Pag inis, lalo na siya. Pag inggit, bakit siya uli? Iba ang tinitignan sa tinititigan. Inggit yun. Kaaway talaga ng katagumpayan, kaya hindi yan biro. Dapat matutunan mo talaga yan. Hindi ako mainis sa kanya. Kapag may nakita ka na pinagpala siya, sunod na ako. Instead na mainggit ka, mainis ka, mainip ka, ay ma-challenge ka, sunod na ako. Sunod na ako dyan. Praise God. Amen? Ganyan ang breakthrough believers. Kaya nga pinag-usapan natin, ang breakthrough believers. Bakit? Dapat talaga tayong maging breakthrough believer. Pero para mangyari yon, dapat pasok ka sa kanyang kaharian. Kaya you need to surrender your life unto Jesus. No option. Mahirap kang magtagumpay without Jesus, without the Lord Jesus. Binigay niya, alam naman natin lahat ng mga Pilipino ng Jesus kasi naniniwala tayo. Sinasabi nga that in Southeast Asia, we are the only Christian country. Praise God. Kilala natin si Jesus, hindi katulad sa ibang bansa na kung saan hindi kilala si Jesus. Sino yun? Punta ka sa mga Islam country, hindi kilala. But the thing is, tayo kilala natin siya. Siyang nagbigay ng buhay, kaya siyang dapat nating paglagakan ng ating buhay. Ng buo, magtiwala that no matter what, Lord, Ikaw ang Savior. Lord, Ikaw ang aking Panginoon, may-ari ng aking buhay. Lord, Ikaw ang aking Hari, maglilingkod ako sa iyo. Palakpakan mo ang Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Kaya i-enjoy mo. Or else, pag hindi mo ito pinaliwala mo, lang mga ganon, ay makakaranas ka talaga ng kapaguran at kahit anong gawin mo. Pinakamahirap yung huminto sa gawain, huminto sa pagpupuri, huminto sa paglilingkod, huminto sa pagsamba sa Kanya. Bakit? Saan man pumunta, pag hininto mong isang bagay, sa palagay mo, hindi ma-encounter uli yung mga ganon? Mas malala pa. Hindi lang bakas. Definitely, mas malala pa. Definitely yan. Kaya, no quitter. Sabi mo sa katabi mo, don't quit. Tapos sabi mo rin sa kanya, don't be quiet. Kasi don't quit, yung iba na tahimik lang. Kaya, don't quit and don't be quiet. Amen. Ano ang dapat? Ano ang dapat? Kailangan yung joy of the Lord. Praise the Lord. Amen ba? Meron nakalagay sa Bible. Philippians chapter 4. That rejoice in the Lord always. And again, I see, sino sumulat nun? Si Pablo. Si Apostle Paul. Nasaan siya nung sinulat niya? Nasa kulungan. Imagine, nagsasabi, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yung nagsasabi nun ay nasa kulungan. Ka naman nakakita na sinasabihan ka, magalak kang lagi. Inuulit ko, magalak kang lagi. Pero yung nagsasabi, nasa kulungan. Ba't siya nasa kulungan? Dahil kay Jesus? Praise the Lord. Glory to God. Pagkatapos sasabi niya, magalak kang lagi, magalak kang lagi. Sumaya ka lagi, sumaya kang lagi. Pero yung nagsasabi, nasa kulungan. Pero naranasan ng hari ng mga hari na kahit nasa kulungan siya, pwede palang maging magalak. Pwede palang maging masaya. Amen ba? Hello, amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya itong mark of breakthrough believers ay talagang magiging sanhi ito ng ating katagumpayan ng breakthrough natin. Amen. Review. Ano yung number 1 mark of breakthrough believers? Lakas. Hanga ako sa inyo, naalala nyo ha? Praise God. Hanga ako sa inyo, naalala nyo? Praise God. Ay, binasa niya pala. Praise the Lord. Glory to God. Yung pagiging overcomer. Praise God. Hindi overthinker. Overcomer. Hindi po breakthrough, mark ng breakthrough believers ang overthinker, kundi overcomer. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po, hindi po ako overthinker. Why? Hindi po ako nag-iisip. Hindi. 1 John chapter 5 verse 4. For everyone who has been born of God overcomes the world. Pag ikaw naging anak ng Diyos, may relasyon sa hari ng mga hari, you will overcome the world. Kaya mo mapagtagumpayan ang mundo. Pwedeng magulo sa paligid, pero dahil sa ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, may kapayapaan. Praise the Lord. Hindi ka pwedeng ma-impluensyahan ng paligid kung ikaw ay pasok sa kanyang kaharian. Kaya ang unang binabasag talaga dyan, ito. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya, ang church ay embassy. Praise the Lord. Praise God. Ang embassy extension. May embassy dito ang US. Galawin mo yung embassy, subukan mong pasabugin yun. Ang kinaaway mo, hindi yung embassy, kundi buong US. Kaya, sabi ng Bible sa Matthew chapter 16, even the gates of hell will not prevail against the church. Amen. May mga nangyayaring mga pagsubok sa church na akala mo hindi mapagtatagumpayan. Pero kahit ang impyerno ay hindi mananaig sa kanyang church. Sa church ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Powerful po tayo. Hindi yan nakabilang kung mas powerful yung mas marami. No, it's not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Tatandaan nyo, hindi malaki ang nagpabagsak kay Goliath. Sino nagpabagsak kay Goliath? Matangkad ba? Malaki ba? Matipuno ba? Sinong nagpabagsak kay Goliath? Isang Pilipinong tao
Hindi. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Maliit, bata. Siya ay, hindi naman ganito. Sobra naman yun. Si David. Praise God. 9-footer. Haharap. Paano kaya yun? Ano? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, hindi nakuha sa size. Kapag ikaw maliit, huwag ka mainggit sa matangkad. Alam niyo ba yung matatangkad na inggit sa maliit? Pag ikaw maputi, nainggit ka sa maitim. Pag ikaw maitim, nainggit ka sa maputi. Pag ikaw kulot, nainggit sa unat. Pag ikaw unat naman, nainggit sa kulot. Pag mahaba ang buhok mo, gusto mo magpakalbo. O ba't kayo tumatawa? Ano may ibig sabihin? Kasi ganyan Kaya alisin yung ganun Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Glory to God. Kaya kayusan lang ng kaisipan yan Praise the Lord. Kaya everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yun? Our what? Faith. Our what? Faith. Yan huwag mawawala. Yung faith mo kay Lord. Praise the Lord. Kasi ma-overcome mo yan hanggat yung faith mo sa Kanya establish. Kapag ikaw nang hihina, ay lalo kang, doon ka mag-take lalo ng multivitamins. Not just vitamin, kundi multivitamin. Hindi pwedeng vitamin C lang ang iyong iinumin. Natutunan ko ngayon na 2 months vitamin C pala ay magkokos yan ng kidney stone. Pag 2 months vitamin C. Kaya, kailangan mo ng multivitamins. Pinaka-multivitamins, salita ng Diyos. Kaya, ako po ay, nagtataka kung ang isang totoong anak ng Diyos na walang gana sa salita ng Diyos. Hindi yun. Kasi, hindi po pwedeng wala tayong gana sa salita ng Diyos. Kailan ka? Pag ikaw gutom, wala ka bang ganang kumain? Wala rin kayong ganang sumagot, ano? Sa totoo lang, pag ikaw ba gutom, wala ka bang ganang kumain? Bakit walang... Ay, naku po. Pambihira. Praise God. Pag ikaw pag gutom, wala ka bang ganang kumain? Wala kayong ganang sumagot, Ulit. Pag gutom ka, wala kang ganang kumain? Sino yung taong walang pili-pili? Yung mga taong gutom. Pag gutom ka, lahat ng pagkain, lahat ng ulam, masarap. Kayo, come on. Sa totoo lang, totoo. Pag gutom ka, meron bang ulam na hindi masarap? Pag ampalaya, masarap ang ampalaya, Masarap ang ampalaya. Nung bata ako, hindi ko pinapansin ang ampalaya. Ayaw ko. Pero sinanay kaming kumain ng ampalaya. Doon, sa probinsyano ko iniihaw pa yun Tapos ang ampalaya namin yung bilog. Yung native, yung maliit na bilog. Yun ang pinakamapait. Yun ang native na ampalaya. Pero iihaw pa yun. Tapos kakainin mo isasawsaw mo lang sa bagoong. Masarap yun. Pero, di lalo na ngayon, may edad na ako, na senior na ako. Gabi-gabi nag-aampalaya kami. Gabi-gabi, umiinom kami ng ampalaya. Juice, juice namin. Bakit? Gusto namin maging maayos ang blood sugar namin Wala akong pakialam sa pait dahil hindi ko na nararanasan ang pait. Ngayon nga, sa totoo lang, pag matamis ang ininom ko, ang hirap ititigil ko ramdam mo kagad Praise the Lord. Kaya, mag-ayos. Hello, amen? For everyone who has been born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Our what? Our what? Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Praise God. Do you believe that Jesus is the Son of God? Amen. Praise God. Living with peace. Ito stops us taking risks.
The moment you live in fear. And if you don't go out on the branch, you're never going to get the best fruit. Praise God. Wala doon sa puno, sa stem yung bunga. Saan ka meron na bang? Maliban na lang yung yung maasim, ano ba yun? Yung na nandoon sa stem yung bunga, kamyas. Doon na maliban na lang yun. Yung maasim. Diyan ako mahina sa maasim. Yan, nangangasim na ako tuloy. Andun yung bunga. Pero yung mga puno, mga prutas, nasaan? Nasa sanga. At ang best fruit, nasa sanga. Minsan naman yung best fruit, hindi yung madaling abutin. Minsan nandun sa pinakadulo. Nasubukan mo na bang umakyat sa puno na nahulog ka? Yung lansones, nasa puno rin? Opo, lahat ng bunga nasa puno. Pero, may sanga. Di ba? Oh, lahat ng bunga nasa puno. Masarap akyatin yung puno ng strawberry. Yan ang pinakamasarap akyatin. Puno ng strawberry. Yan ang pinakamaganda. Nasubukan mo na bang umakyat mo sa puno ng strawberry? Ay subukan mo. Ba't natatakot ka? Baka malaglag? Hindi ka malalaglag. Hindi ka malalaglag. Nasubukan mo na, Joey? Puno ng strawberry, nakyat? Kaya nga, sabi ko, huwag siya matakot, hindi siya malalaglag. Kasi hindi naman puno yun eh. Parang manilang yun eh. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ayan, naisip mo na. Kaya mo nang akyatin ang puno ng praise God. Kaya ang puno, ang bunga, best fruit, nasa sanga. At kailangan mong naalala ko, kuya ko eh. Kasi doon sa amin, sa bahay namin sa probinsya, meron kaming duhat doon sa tabi ng, yung puno ay nasa tabi ng daan. Tapos, pero nasa lote namin. Yung duhat namin matamis. Pero yung duhat namin na yon ay kinatatakutan ng mga taga-ron. Kasi pag oras na, gabi na raw, may lumalabas na nakaputi, minsan nasa taas, mabirong puting-puti, parang baby dalupan ba? Kilala niyo ba si baby dalupan? Quotes ng Chris Pared-Manisers, panahon ng Mika Days, Manila Industrial Commercial Athletic Association, na naging PBA. Yun. Praise the Lord. Yung anong yun? Nasubukan ko yun dahil nakita ko rin eh. Naglalaro kami. Ang laro namin noon, praise God, ay masaya na kami sa probinsya pag merong buwan sa kadahilan ng ang mga bata, binata, dalaga, nasa kalye, naglalaro ng patintero. Tapos naglalaro kami. Tapos tahol ng tahol doon sa bahay, doon sa may puno ng duhat namin. At pagkatapos sabi ko sa kanila, uy, tingnan niyo, may nakaputi doon sa may duhat namin. O, tingnan niyo. Sabi ko, dali. At pero nakatitig ako doon. Nung pagtingin kong ganun, wala na pala silang lahat. Ay, takot ko talaga. Iyak ako eh. Iniwan na pala nila ako. Iyak talaga ako eh. Bakit nandun na pala sila, naglayasan na pala? At yung puno ng duhat na yun, inakyat ng kuya ko. Nakapantalon siya, nakapolo. Nakashade pa yata, naka-rubber shoes. Hindi naman kataasan yung pinuntahan niya. At nandun siya sa medyo malaki na sanga. At nung nandun siya at kumukuha, biglang naputol yun. Bagsak yung sanga. At nung bagsak, naka-shades pa siya. Nakangiti siya. Kaya nyo yun? Tindi walang biro ito. Nangyaring ganun. Pero, andun yung masasarap na bunga. Matamis yun. Kasi ang duhat masarap. Local grapes. Native grapes. Tapos ilalagyan mo ng asin, tapos kakalugin mong ganyan. Sarap yun. Naglalaway tuloy ako. Tumulo na laway ko. Praise God. Ang masarap na bunga, hindi madaling abutin. Pero worth it. Praise the Lord. Amen? Adversity makes men. And prosperity makes monsters. Do I need to explain that? Di ba pag may pagsubok, doon ka tumitip, magiging malakas ka. Pero pag sa puro pagpapala, di ba? Minsan, cannot be reached. Prosperity makes monster. Kaya nga sabihan mo yung katabi mo, huwag kang maging monster pag pinagpala ka na.
Praise the Lord. Hallelujah. Hello, amen? Oh, lesson we need to learn. In prosperity, our friends know us. In adversity, we know our friends. Praise the Lord. Maliwanag po ba yun? Sa totoo lang, di ba? Alam mo kasi, pag pinagpapala ka, dami mong kaibigan. Alam ni Joey yan. Praise God. Kikita niyo si Joey, pambihira. Hallelujah. Hindi yan just. Alam biro yan, kinukwento yan ni Bong sa akin. Hindi yan just. Praise the Lord. Glory to God. Sabi ko nga sa inyo, sila yung merong kainan na pinakamasarap sa kainta. Ano ang sagot nyo? Hindi. Mali anong pahingi. Hindi. Ano ang sagot? Hindi kami naniniwala. Bakit? Kailangang magluto si Joey ng ano yan? Palabok ba yun? Malabon? Pansit. Ano yung ano nyo? Pansit, malabon ba yun? Yan. Praise the Lord. Pag oras na sa oras ng kasaganahan, dami mong kilala, dami mong kaibigan. Pero sa oras ng pagsubok, doon mo makalalaman kung sino ang totoong kaibigan mo. Palakpakan mo nga si Lord. We don't develop courage by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenging adversity. Praise God. Hindi naman talaga yun ang magpapalakas, yung lagi kang masaya. Hindi yun. Alin? Anong makaka-develop ng ano? Para sa'yo. Pag may mga dinadaanan ka, yung difficult times, doon ka nagiging malakas. Bakit? Kasi may binuhat kay ng mabigat eh. Tingnan mo, di ba? Nagpo-form yun ng muscle sa totoo lang. Praise God. Amen ba? Ngayon po, kahit maski papano, at least pa isa-isa, ay nakakakuha na tayo ng gold medal sa Olympic. Amen. Praise the Lord. May recently gold medal tayo sa katauhan ni Yulo. Mark, ano bang pangalan nun? Mark ba yun? Carlos Yulo. Saan? Sa gymnast. Floor yun, sa gymnast. Praise God. Nasa tumbling siya, tapos paikot-ikot sa ere. Kaya ni Ronald yun eh. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Oh, galing ha. Praise God. Oh, dati hindi. Pag naka-bronze tayo, masaya na tayo. Ang first medal natin sa Olympics ay ano? Praise God. Sa basketball. Nung kapanahunan nila Kaloy Loizaga. Praise God. Third tayo sa Olympics. Hindi pa si Joe Orisky doon. Third tayo noon sa Olympics at that time. Kasi sa basketball, height is might. Praise God. Pero ngayon, meron na. Nung mga nakaraan sa weightlifting, yung babae. Praise God. Silver, si Diaz, silver. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Unti-unti. Sa Southeast, hindi rin tayo. Hanggang pangalan nito? Bronze din lang. But now, hindi. Praise God. Unti-unti tayong nakikilala. Praise the Lord. Andyan ba kayo? Praise God. May mga pagsubok. If you live long enough, you will make mistakes. But if you learn from them, you will be a better person. Mistakes makes you better person. It's how you handle adversity, not how it affects you. The main thing is what? Never quit. Never quit. Never quit. Sabi mo sa katabi mo, never quit! Praise God. Pag nag-aaral ka, ang hirap ng math, huwag kang huminto. Harapin mo. Magbigay ka ng panahon doon. Dapat matutunan ko ito. Kasi hindi ka makagraduate. Ang hirap naman ng thesis, ang hirap mag-depend. Huwag kang huminto. Kasi ang problema, pag nakaranas ka ng kahirapan, ihihinto ka.
paano ka papasa? Hello! Amen! Praise God! Hallelujah! Weak minds sink under prosperity as well as adversity. But strong and deep ones have two high tides. Ano raw? Yung weak mind. Ay ano? Ano yon? Oh, lumulubog sila sa panahon ng pagpapala at panahon ng laban sa buhay. Pero yung strong and deep ones, ay they have that two high tides. Ano yun? Even in adversity and even in what? Prosperity. Kaya two high tides yun. Pag you have a strong mind, you have strong and deep ones, you have two high tides in prosperity and adversity. Hello. Amen? Amen. Naiintindihan niyo ako talaga, ha? Praise the Lord. Intindihin natin to, ha? Pinagsunugan ko ng kilay ito. Praise the Lord. Number 2, review yan. Full of what? Naalala niyo pa yan? Buti alam niyo. Kasi binabasa niyo, di ba? Praise the Lord. Full of patience. Kasi, don't just be an overcomer. Kaya nga sabi ko, ang kaaway ng katagumpayan, inip, inis, inggit. Yun ay dahilan ng sa iba ka nakatingin. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Ganda yung sinabi ni Jeric kanina. Hindi na ako nainggit kasi nauna silang gumraduate. Pero ngayon, hindi. Kasi nakagraduate na din ako. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise God. Ay ganyan din naiisip ni Sel. Praise the Lord. 4-year course ba yung course mo? 4 years mo ba nakuha o more than? 4 years? Tinapos mo in 4 years din? In spite of, itong taong to, alam niyo ba? Napakatamad ng taong to. Ang trabaho yata nito, 3. So, alam biro, ewan ko kung natutulog pa yan. Subukan ng trabaho yung 3, di ba? Sabay-sabay. Kaya nga, ilan yung trabaho mo? Naging 3 ba yun? Sabay-sabay? Hindi ako nagkamali? 2 lang ba? Pero yung 2 trabaho mo, parehong may overtime. Pambihira yan, no? Working student siya. Working student. Pero, matindi ha, natapos niya ang kanyang course, 4 years din. Amen. Kaya walang dahilan sa mga hindi working student na hindi mo matatapos ng 4-year course mo. Yung walang dahilan. Napangiti na si Cheryl tuloy. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Si Jeric, hindi man niya natapos ng 4 na taon, pero ngayon, tapos na siya. Kasi kung ang isip mo, ay bakit? Natapos ka na, nakakaya naman, 6 years ko natapos, o 5 years ko. Natapos ka na nga eh. Isa sa nagpapahina, nakatingin ka sa iba. Hello, amen ba? At saka matutong makinig kung kanino rin makikinig. Praise the Lord. Amen? Isa sa bagay na matutunan mag-establish ng buhay mo, sabi niyo magpahalaga ng importansya. Amen. Ano yun? Magpahalaga ng importansya. Marunong ka magpahalaga doon sa mga importante. Naintindihan niyo ba ako doon? Tama ba yung sabi ko? Pahalagahan mo yung mahalaga. Magbigay ka ng importansya sa importante. Intindihan, no? Kasi may mga bagay-bagay na alam natin importante, pero hindi natin pinapakalagahan. Hindi natin binibigyan ng importansya. Kaya, pahalagahan mo yung mahalaga. Magbigay ka ng importante, ng importansya sa importante. Praise God. Halimbawa, katulad ng kalusugan. Pambihira. Isa po ngayon, na ako, bihira na ako manood ngayon. Pero dati pampatulog ko yun. Manood ng mukbang. Pero naalala ko kasi bigla, narinig niyo ba yung preaching na 7 deadly sins? Number 1, pride. Pero alam niyo ba, sa isa sa 7 deadly sins, gluttony. Anong gluttony? Katakawan. Yung mukbang, ano ang ini-inject nun? Kaya, hanga ako sa nagpupos ng craving for.
Masasarap na magkain, matatamis. Pagkatapos, mataas ang sugar, mataas ang high blood. Alam mo, magpahalaga ka sa mahalaga. Pahalagahan mo ang alin? Ang kalusugan mo. Kailan mo yan maaalala? Kung kailan may sakit ka na. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Dapat siguro ngayon, isa sa pepremyohan natin tayong lahat. Magbibigay tayo pagdating sa bigan, may premyo ang alin? Yung pumayat. Praise God. Go ba kayo dyan? Go. Go. Okay lang ba sa iyo yun, Joey? Okay lang sa iyo? Ay, hindi okay kay Joey. Humiling siya, ayaw. Humiling siya. Hindi okay sa iyo yung pumayat. Masarap kumain. Praise the Lord. Bakit? Pag alam mong bawal, wag. Pag alam mong nakakasama sa iyo, wag. Bigay ka na importansya doon. Bakit? Later on, pagsisisihan mo yun eh. Amen. Praise the Lord. Pero ngayon, alam nyo, ang mga kumikita ngayon na restaurant, mga itulukin. Huwag tayo magbanggit ng mamaya. Naka-live tayo eh. Praise God. Yung wala akong binabanggit na binabantaan na ako, madidimanda ka, makukulong ka. Praise the Lord. Glory to God. Marunong tayo magpahalaga doon sa bagay na mahalaga. Sa relasyon. Pahalaga ka. Relasyon mo sa Diyos. Ang babaliwalain. At walang sumagot. Praise God. Hebrews chapter 6 verse 12. Then you will not be slow to learn. Instead, you will copy the example of those people who continue to trust God. They continue to be patient when trouble happens to them. They continue to be patient in spite of trouble. People like that receive what God has promised to His people. Uulitin ko to, lagi kong sinasabi rin. That in every promise of God, at the back of that promise, there is a command behind. Amen. You will not receive the promise unless you do the command. Amen. Kaya para matanggap mo yon, pangako, gawin mo yung utos. Andyan ba kayo? Amen. Praise God. James chapter 5 verse 8, easy version. You also must be patient because the Lord will return soon. Sa maniwala kayo sa hindi, pahalagaan nyo itong mga salitang ito. Ang Panginoon ay malapit na talagang bumalik. Amen. Maniwala kayo hindi, malapit nang bumalik ang Panginoon. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya kung ang paghinto o pagbalik sa dati ay nasa option mo, baguhin mo na yan. Bakit? Kasi kung baga hanggang dito, andyan ang finish line, lagpas ka na sa kalahati. Malapit na. Isang hakbang na lang. Amen. Pinakamahirap sa lahat ay gagraduate ka na, isang sem na lang, huminto ka pa. Andyan ba kayo? Amen. Praise the Lord. Sana magbigay aral to sa bawat isa. Amen ba? Kaya be strong as you continue to trust Him. You must also be patient because the Lord will return soon. Be strong as you continue to trust Him. Praise the Lord. It takes time for the seeds you plant to bloom. Have the patience not to pluck them too soon. Kasi meron talagang, kaya yung inipi, pag nagtanim ka, alangan namang kinabukasan, aani ka. Meron ka na bang nakitang ganun? Nagtanim, kinabukasan, umani? Merong oras, panahon na yung itinanim mo, aantayin mo para umani ka. Pag binunot mo yan ng napaaga, wala kang magiging pakinabang. Ang palay ay after 3 months, saka kaaani. Ang buntis, after 9 months, saka lalabas. Pag lumabas yan ng mas maaga, premature yan. Premature yan.
mahirap din yon. May risk yun. Kaya, huwag mainipin. Hello, amen. Praise the Lord. Oh, alala niyo to, review. Patience with others is? Praise God. Kaya alam nyo, walang magiging patience without love. Kaya yung katabi mo, pagpasensyahan mo yan. Pagpasensyahan mo yan. Praise God. Pagpasensyahan mo yan. Praise the Lord. Hello. Amen? Amen. Kaya nga, praise God. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapasensyahan kita. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito, publicly, sasabihin ko, lahat tayo magre-reset. Praise God. Amen ba? Kailangan tayong reset. Praise God. Ako mismo, ako panguna, magre-reset ako. Alam nyo, pinag-aralan ko talaga at panalangin ko, Lord, give me patience. Amen. Praise God. Kaya ako, walang paimbabaw to, nagchat-chat ako. Pati doon sa mga hindi umaten. Kahit hindi nila ako sinisin. Sabi niyo, bakit? Bakit? Kasi nagchat-chat ako doon sa mga umaten na hindi rin nila ako sinisin. Pero umaten na yun. Oh. Kaya, sabi ko, kung yung umaaten, hindi ako sinisin. Lalong mapagtyagaan ko, yung hindi umaaten, hindi ako sinisin. Hello? Amen? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kasi, Lord, sabi ko, pati ako baguhin mo, Panginoon. Tuturuan ko na kung saan, magtutuwid ako sa pamamagitan ng madadama ninyo na may pagmamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Kung dati, babatukan muna kita bago kita pabagalitan, ngayon, hindi na. Pompyang na lang. Hindi. Lord, sige, baguhin mo ako, Panginoon. Kung ito, mga taong ito na binigay mo sa amin, sa akin, Panginoon, na pangungunahan, hallelujah. Give me patience, Lord. And I want it right now. No. Papasensya, Panginoon. Alam ko, Panginoon, hallelujah, ako tinuturuan mo ko. Praise the Lord. Magre-reset tayo pare-parehas. Amen po ba? Tagalogin natin. Magbabago tayo pare-pareho. Praise God. Babago tayo pare-pareho. Kaya kantayin na natin, binabago mo ako araw-araw. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya itong pangungusap na to, handa mo sarili mo. What if makita mo ng biglaan yung mga taong dati mong kinaiinisan? What if? Sino ang una kong tatanungin? Praise the Lord. Jester. No, kaya kung biglaan mong makikita, yung ayaw mong makita. Nako. Praise the Lord. Oh, kasi tanong yan sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Kasi, sa totoo lang, kung anong pinag-aaralan natin, may exam. May exam. Di ba? Para doon makikita kung pasado ka at natutunan mo na. Minsan. Ano kaya, Bong? Praise God. Ikaw, yung ayaw mong makita. At di mo inaasahan. Ready mo eh. Ano yung mga bagay na, sino yung mga taong ayaw mong makita? Jeric, sino yung taong ayaw mong makita? Sino yung ayaw mong makita? Sa totoo lang, yung totoo. Real talk lang. Sino yung ayaw mong makita? Sa totoo lang. Ano? Tinatanong lang kita, huwag ka umiyak. Ano ba naman? Tinatanong lang kita. Hindi, yung ano lang. Sino yung ayaw mong makita? Yung bang pasahero na may problema at nag-aaway, sabi niya, umalis kayo, punta kayo sa ibang tricycle. Ako may problema din, huwag niyo akong pakialaman. Yung bang ayaw mong makita? O sino? Siya.
Siya. Praise God. Ikaw, Bong, sino yung ayaw mong makita? Ah? Sila. Sino yon? Kasi sa sila, kasama kami. Ah? Ano? Sino? Mga dati sa opisina. Kasi alam mo kung bakit? Pag oras na may exam kagad to, dadaanan natin to. Ibig sabihin nun, gusto na ni Lord na lumaya ka na dun. Oh, praise God. Meron ka bang taong ayaw makita, Trixie? Wala? Gusto mong makita? Talaga. Ikaw, Joey, meron ka bang ayaw makita? Wala. Si Bong ang ayaw mong makita. Eh, lagi mong nakikita yan. Oh. Ikaw, Ronald, meron ka bang taong ayaw makita? Ah, wala na? Wala na siya. Binura mo na. Oh. Diba? Yung mga ganong bagay. Oh, praise the Lord. Ikaw, Sel, meron ka bang taong ayaw makita? Oh. Sino yun? Hindi ko sinasabing sabihin mo yung pangalan. Sino yun? Sumugat ng puso mo, dumukot ng wallet mo, yung mga ganong bagay. Ano yan? Hindi, wag mo sabihin ng pangalan, kundi anong klase? Yung proof nyo na, hindi, gagraduate na kayo eh. Gagraduate ka na eh. Oh. Bakit? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin pasado? O, pasado na. Until now? Ha? Hindi, kasi ayaw mo na siyang makita. Ayaw mo na siyang makita. Kasi may mga bagay na ganun. Minsan, ayaw mong makita yung pinagkakautangan mo. Di ba? Minsan naman, ayaw mong makita yung alin? Yung nangutang sa'yo. Nakukuha niyo ba ang ibig sabihin? Oh, di ba may mga ganong bagay? Oh, kaya nga sabi ko, pag ang utang nabulgar, ibig sabihin nun, mababayaran na. Eh pag yung nangutang sa'yo at nakita mo, magbabayad na yan. Praise God. Magbayad ka or else. Hindi ganun. Praise the Lord, hindi ganun. Praise God. Kaya nung kailangan doon? Patience. Praise God. Amen? O, patience with God is faith. Patience with yourself is hope. Praise God. Without hope, walang pasensya. Without faith, naku, pabira, walang victory. Praise God. Faith is not the belief that God will do what you want. Remember this. It's not the belief that God will do what you want. Faith is the belief that God will do what is right. And without faith, nothing is possible. Amen. Number 3, fully committed. Number 3, 1 Kings 8:61. Although na-review ito, may mga bago ko, mga verses at may mga bago ko sinasabi, kaya may natututunan pa rin ba kayo? Pero meron pa tayong patutunguhan dyan, hindi lang review. 1 Kings 8:61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands, as at this time. Kaya, your hearts must be what? Fully committed. Praise God. Amen. 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Wow! Sino ang hinahanap ng Panginoon? Tinitingnan, nakikita niya kahit anong layo, yun daw ang puso ay fully committed sa Kanya. Wow! Kita ka pala, obvious pala, pansin ka pala, pag fully committed ka kay Lord. Amen! Praise God. Paalala, commitment helps you stick to your goals during the good times and the bad times, even when barriers get in the way. Another price of commitment. Ayan, praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya tingnan mo, pag commitment ang pinag-uusapan, doon natin nakikita yung sinong matibay. Bakit? Pag fully committed, sabi niyo bakit? Dumaan na yan sa sa proseso. Pag narating mo yung level ng fully committed, dumanaan ka na sa proseso. Pag-aralan natin uli ang buhay bukid. Tingnan mo, pag may palay, nag-iik na yung palay, yung kalay, at ano yun? Anong tawag doon? Yung ginaganon? Bistay. Tingnan nyo. Sa pagbibistay, pupunuin mo yun. Ilalagay mo doon, di ba? Ilalagay mo doon.
Tapos, bibistayin. Bibistayin. Alam niyo ba na mas marami ang matatanggal kaysa matitira? Kaya, pag fully committed ang pag-uusapan, may mga bagay-bagay talagang maiiwan eh. Hello? Amen? Pero it doesn't mean, doon sa pali na hindi na pwede. May another process ka uling gagawin hanggang sa bibistahin muli. Naiintindihan niyo ba ako? Yung iba, ano yun? Di na bali, basta. Kung hindi mo naiintindihan, ikaw na lang bistayin. Praise the Lord. May nalalaglag. Pero yung nalalaglag doon, yun yung fully committed. Bakit? Pino. Pino na eh. Amen ba? Yan na yung mga pili na pino pa. Praise God. Yung mga natitira, pino na yan. Praise God. Amen ba? Amen. Pino ba yung katabi mo? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ano ang kailangan? Pupunta tayo rito ngayon sa level na ito. Ano yon? Pakipindot, pakibasa. Magsisimula na tayo. Papunta po tayo dyan. Praise the Lord. Amen? Kaya mga kapatid, paano tayo makaka-breakthrough? Sa pamamagitan ng reset. Totoo ba ito? Yes! Mag-reset ka ng buhay. Si Bong nag-reset. Di nyo napapansin? Di ba dati? Hindi nyo nakikita yan. Minsan nakikita nyo, minsan hindi. Minsan ganito. Minsan. Pero nakita nyo ba siyang umabsent? Hindi na. Nag-reset siya. Alam nyo ba? Although na hindi na ako nagpaalam, pero it can be told now, siguro pwede. Okay lang ba, Bong? Alam niyo bang nakaranas siya ng cancellation of debt? Okay lang ba yun? Okay lang? Okay. Cancellation of debt. Ano yun? Kinansela yung kamatayan? Hindi. Cancellation ng utang. Meron siyang utang na na-cancel. Baka akala nyo, totoo ba yun, Bong, o hindi? Magsabi ka ng totoo. Ang sabi ko, hindi ko nang tinatanong ko ilang digits, mamaya pa yan. Totoo ba na may utang kang na-cancel? Hindi, baka napipilitan ka lang eh. Ayaw mo lang akong mapahiya eh. Totoo yun. Ilang digits? Pag sinabi mong 7 digits, ano yun? Hundreds of thousands ba yun? Million. Na-cancel, Bong? Tinutukan mo yung pinagkakataon. Ano yun? Na-cancel. Totoo yan? Hindi ho biro yung reset. Hindi ho biro yung double-double harvest. Sino ritong nasubukan? Nagkautang. Nagpautang. Nasubukan mo na bang magpautang ng 5,000 tapos pabayaan mo na lang? Nasubukan niyo yun? May umutang sa'yo 5,000, kinalimutan mo na lang? Nasubukan mo nga. Kinalimutan mo na lang. Pwede pa utang? Pambira. O 50,000. Para medyo. Tapos kinalimutan mo na lang. Mabigat. Pero, magkano yung utang mo? Okay lang ba? Nasabihin mo? O yung naging utang mo kung magkano? Okay lang? Nasabihin? Naka-live tayo. Okay lang? Magkano? 3.5 million. Pwede mo kami ipakilala doon sa pinagkautan. Sandali. Totoo yan? 3.5 million? Pero kinansila yung utang? Nakikinig si Lord, ha? Totoo yan. O yan, totoo yan. Tingnan nyo. Nakikinig din ng demonyo. Totoo. So, mga kapatid, hindi po biro yung double-double harvest. Hindi ho biro yung reset. Pag ni-reset mo, hallelujah, matindi, may reward talaga. Kaya, ang magdadala talaga ng reward mo, yung mark of breakthrough believers, kapatid, ibang usapan yan.
the moment you obey, the moment you become consistent, may mga mararanasan ka talagang matitindi. Hello, amen? Kasi hindi ko na ito matatapos eh. Kaya ko in-review yun. Kasi connected doon sa susunod nating pinag-uusapan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Kaya totohanin mo yung pagsamba mo. Totohanin mo yung pag-attend mo. Amen. Totohanin mo yung commitment mo. Amen. Hindi pwedeng naririnig mo rito, pasok dito, labas dito. Tapos, pambihira, nag-aamin ka rito. Pagkatapos, sa susunod, ayaw ka na. No! Totohanin mo. Praise God. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, convincein mo, makaka-breakthrough talaga tayo. Oh, come on. Makaka-breakthrough talaga. Kaliwat kanan, sabihin mo, makaka-breakthrough talaga tayo. Praise God. Gawin mo, totoo sa buhay mo to. Praise God. Expectant ka ba? Purihin ang Diyos na buhay. Glory to the living God. Hallelujah. Amen ba? Romans 14:23. Konti na lang. Tatapos na ako. Kasi nasa introduction ako nung talagang natin. Pero at least may natuto ba kayo kahit nag-review tayo? May natutunan ba kayo? Romans 14:23, the Message version. But if you're not sure, hindi ko sagrado, if you notice that you are acting in ways inconsistent with what you believe. Kasi inconsistent with what you believe. Hindi po pwede kasi inconsistent ka doon sa pinaniniwalaan mo eh. Some days trying to impose your opinions on others. Other days just trying to please them. Next. Then you know that you're out of line. If the way you live isn't consistent with what you believe, then it's wrong. Meron tayong dapat i-reset. Meron tayong dapat iayos. The way you believe, if you know, then you know that you're out of line. If the way you live isn't consistent with what you believe, then it's wrong. Yung buhay mo at yung paniniwala mo dapat consistent. Katotohanan po yan. Praise God. Romans 14:23, the Message version. Yung buhay, the way you live isn't consistent with what you believe, then it's wrong. Hindi ka rin paniniwalaan eh. Kaya tayo pare-parehas ay mag-reset ngayon ng buhay. Na yung isinishare natin, dapat pinamumuhay din natin. Praise God. Amen ba? Pag may anak ka, sasabi mo, anak, mahalaga ang Diyos. Anak, mahalaga ang pagsamba sa Diyos. Pero ikaw mismo nakikitaan na hindi ka rin consistent. Tinuturuan mo ng mali yung anak mo. Andyan ba kayo? Praise God. Ang pananampalataya, inilalaban. Sana may natututunan kayo. Amen ba? Kaya nga sabi ko, pati kay Sel, sabi ko, may sinisharean po ako, ganito, pag may sinisharean ka, dapat balikan mo. Hindi pwedeng tanim lang ng tanim ng salita ng Diyos nang hindi mo inaalagaan. Parang ganito yan. Subukan mong magtanim dyan ng halaman. Tinanim mo, naitanim mo na, iwanan mo na, huwag mo nang balikan. Ano sa palagay mo? Mamamatay. Kaya yung itinanim mo, babalikan mo, didiligan mo, lilinisan mo, ayusin mo, aalagaan mo. Maging consistent po tayo dyan, mga kapatid. God will reward your faithfulness, your consistency. Magdadala yan ng favor ng Diyos. May mga magagandang balitang mangyayaring parating sa bawat isa. Huwag tayong pumayag na si Bong lang ang nakaranas. Praise God. Hello, amen. Pero hindi ko sinasabing mangutang din kayo ng 3.5. Kasi paano kung hindi kinan sila? Ako pa sisisihin nyo. Praise the Lord. Mas maganda nga, walang utang. Huwag mangutang. Amen? Pero kakaiba yun. Iba yun. Hallelujah. Bong kamak lang yun. Alam mo, pag sinabi mong bong kamak lang, iba ang initial niya. BC. Praise the Lord. Hallelujah. Favor ng Lord yan eh. Amen? Be consistent. Pag sinabing consistent, sa bagay maliwanag yan kahit hindi man Tagalogin eh.
Kasi Tagalog niyan, ano yun? Pag consistent ka, establish ka. Tagalog na yun, di ba? Hindi ka na mahuhugay. Praise God. Hindi ka na mapipigilan eh. Kaya may slogan dito, isang anniversary, hindi ko maalala na kung saan pinaka-team yun, hindi ko maalala kung anong year. Kung anong year yun. Ano yun? Fight for your faith. Stand on the truth, fight for your faith, embrace the vision. Stand on the truth, fight for your faith, embrace the vision that God has given. Anong titindigan mo? Katotohanan. Anong ilalaban mo? Pananampalataya mo. Praise God. Anong embrace mo at gagawin mo? Tutulong ka doon. Saan? Pangarap. Papunta tayo mga kapatid. Na don't just, aim for God bless. That God will bless you. Dapat punta ka sa next level that you will bless God. Amen. Praise God. Naintindihan niya ba ako? Patapos na po ako. Amen ba yun? We need to grow. We need to be strong. We need to be established. And most of all, consistent. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Come on, shout hallelujah! Kaya mula ngayon, yung mga nandito at yung mga nakakonect, praise God, be serious to your faith. Pati yung mga nakakonect. Ang sinasabihan ko ay hindi lang yung nandito, pati yung mga nakakonect. Be committed, be serious, praise God, be consistent. Makakaranas ka ngayong taong ito ng amazing breakthrough. Why? We are in amazing breakthrough church. Praise the Lord. Amen! Tanggalin ang pangamba, takot sa buhay. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Malalaman natin mamaya, praise God, kasi mayroong tanungan sa groupings, praise the Lord. Huwag kayong sumagot lang ng wala sa puso. Sagutin nyo ng talagang buong puso. Magdadala sa iyo ang breakthrough. Just close your eyes. Praise God. Pag nilay-nilayan mo lahat ng narinig, ano yung natutunan mo talaga? Ano yung nag-sink in sa iyo? Praise God. Pag nilay-nilayan, focus on God. Huwag nyo intindihin yung ulan. Just focus on God. Pag-isipan mong mabuti, lahat ng narinig mo at natutunan, pati yung mga nasa online, pati yung mga sumisilip, panahon na, praise God, na humarbes ka. Panahon na overcome mo mga takot sa buhay. Panahon na para lumakas ka. Intentional po yan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Buhay ko'y manyanam, hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling tuwina. Kay amin ang sinubukan, kay amin ang natiman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa mas mataas na dinig, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka.
ipagpapatawad natin sa Diyos, yan ang sagot para tayo'y lumakas. Umangat ang antas ng kauhawan. Sabi ko kanina, pag gutom ka, masarap ang pagkain kahit anong ulam. Masarap uminom pag uhaw. Nawawala ang hiya pag uhaw at gutom. Praise the Lord. Itaas mo ang antas ng uhaw at gutom mo sa Diyos. Praise God. Lalakas ka, kapatid. Kaya mo. Makakaranas ka ng breakthrough. Hallelujah. Simula ngayong buwang ito hanggang sa susunod na buwan, hanggang Disyembre, merong fulfillment na mangyayari. Take this. Receive this in your spirit. Merong mga mangyayaring fulfillment sa buhay mo, sa panalangin mo, sa hinihiling mo. August. Hallelujah. And the remaining months of this year is a month of fulfillment. Take this in your heart. Receive this in your heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Anumang mga bagay na nagiging dahilan o tingin mo'y hadlang, just repent. Hindi titingnan ng Diyos kung ilang beses kang bumagsak. Ang titingnan ng Diyos ngayon yung pagbangon mo. Repent. Just repent. Forgive me, Lord. I repent, Lord. Sabihin mo yan. Hallelujah. Hindi ko na kailangang marinig pa kung ano yung mga bagay na pagre-repentan mo. Pero the moment you repent, hallelujah. Kasama to share namin kanina. Yung word na re is again. Pent is at the top. Kaya nga penthouse at the top. The moment you repent, ibabalik ka ni Lord doon sa at the top. Mariregain mo ang iyong lakas. Mariregain mo yung joy of the Lord. Mariregain mo yung victory. Hallelujah. Mararanasan mo yung pinapanalangin mo mangyayari. Gagaling ka. Anumang dadaanan mong sakit, karamdaman, hindi mo yan katapusan, gagaling ka. I speak life to those who are in sickness. I speak life in the name of Jesus. To those who are in debt, bound sa utang, I speak blessing unto you. I speak breakthrough unto you. Makakabawi ka. Makakabawi ka. Katulad nung nangyari sa ating isang kapatid na nagkaroon ng cancellation of debt. Hindi biro. Ito'y totoo. Makakabawi ka. Ilan doon may cancellation of debt. Ilan naman magbibigay ng provision si Lord. Bababayaran mo lahat ng utang mo. Mapagpapala ka. Babawi ka. Babangon tayo. Praise God. In this remaining months of this year, a double harvest is at stake. Receive it in your spirit. There will be a great revival, a great harvest, a great blessing, a great breakthrough. That's why Amazing Breakthrough Church. Thank you, Lord. Hallelujah. You know the situation. Yung mga nandito, pati yung mga nasa online, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad, Lord, yung mga nakakonect sa abroad, Panginoon. Maging yung mga nasa Australia, nasa Africa, nasa ibang lugar, nasa Bahrain, nasa Taiwan, nasa iba't ibang lugar, I speak breakthrough unto you in the name of Jesus. This year is a year of double harvest as you reset your life unto God. Talunin mo yung panghihina. Talunin mo kung anumang problemang dumarating. Testing lang yan para iangat ka lalo ng Panginoon. In the name of Jesus, overcome mo yung mga persecution mo sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Sige, sambitin mo lang. Thank you, Lord. Wala kang ibang ano lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sambitin mo lang sa labi mo yan ang buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang tanging sasambitin mo, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Sa piling mo'y may buhay. Sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y sumalag
ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Thank you, Lord! Ang puso ko'y lumalangan. Yes, Lord! Kapiling ka. Breakthrough is in the way! Ako'y iyo, ang puso Victory is on the way! mo. Pagkat ako'y luha Come on! sa piling mo. Sa piling mo! Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyo, Diyos, ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyo, Diyos, ako'y iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Tunay, Panginoon, lahat ng uhaw at gutom sa iyo ay babawi, Panginoon. Simula ngayong araw na to, simula ngayong buwang ito, Panginoon, makakaranas, Panginoon, ng mga kamanghamanghang bagay, amazing things, Lord God, dito sa mga anak mo, sa Amazing Breakthrough Church, Lord. Hallelujah. Salamat po, pati yung mga nasa online, Lord. Hallelujah. Palakasin mo, pagtibayin mo, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, naniniwala kami sa iyong salita, Panginoon. Mangyayari ito sa aming buhay. Lord, fulfillment, mangyayari ito, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Shout, hallelujah!